lang puro antay ng impeachment antay. ang inaatupag, eto na ang nangyayari. Okay. Ang krimen matindi. Oh, kita mo, kahit ang South Korea, binalaan na ang kanyang mga mamamayan. Eto ang sinabi, anyway, dahil daw sa lumalalang sitwasyon ng krimen at mga matitinding mga krimen na ang pinagbubuntunan ay mga Koreano, ay mag-ingat-ingat daw sila rito sa Pilipinas. Kawawa naman tayo. Di ba yung dalawang Koreanong naglalakad-lakad lang, pasyal sila sa BGC. Ang BGC naman hindi naman yan delikado lugar. BGC! Yeah, Imagine mo, Central Business District sa Makati. Bonifacio Global City, daming restaurant, tahimik. Oo, di ba? Yung mga residente ron, upper middle class, upper class, di ba? Puro mga totyal ng mga tao ron. Biro mo, tinutukan ng barel. Ay, grabe. Oo. Nakuha na ng kasya sa kay mga designer bag. Wow. Hinahabol ng mga pulis. Kita mo, paano kang hindi mababahala sa krimen? Pati ba naman anak ng senador at sa pamangkin ng senador na pegulps sa Boracay pa. Di ba maayos naman ang Boracay? Safe yun eh. Nung panahon ni Pangulong Duterte, wala naman nang napepegulps doon eh. Ano yun? Lalo na, anak ng senador. Opo nga. Mabubugbog. Paano pa kaya yung pangkaraniwang tao, di ba? Nakakatakot naman. Hindi, nakakatakot talaga. At hindi ito yung mga delikadong lugar katulad ng Tondo. Yung sinasabi nating medyo, medyo nakakatakot. Oo. O, kita mo to ha, ito. Pati yung mga high-end, yung mga mamahaling condominium doon sa BGC ay nag-i-issue na. Nagagawad na ng mga babala sa kanilang mga residente. O, kita mo to. Etong 2 Lafayette Square, ha? Etong 2 Lafayette Square ay nasa Salcedo Village. Nasa Central Business District. Nandyan yung opisina ng LTA. Makati yan dati, diba? Makati, hindi Makati dati. Makati pa rin hanggang ngayon. Iba yung BGC. Iba yung Salcedo Village. Sa gitna ng Makati yan. Puro office building yan, Kita mo, Sabi niya, dito, 17 May. Please be extra careful when walking in Salcedo Village. Salcedo Village! Oh my God. Ha? Nakakatakot na talaga niyan. Central Business District. There has been an increasing number of hold-up incidents in Salcedo Village. Just last night, our tenant had a failed attempt of hold-up riding in tandem. Buti na lang daw yung security nila ay nagresponde noong nagsisisigaw yung tao. Ng saklolo yung tao, kundi na hold up. Salcedo Village. Kasi nga hindi ginagalang na. Yan ay indicative of weak leadership. Yan yung office namin dati. Kita mo, grabe ang krimen ngayon dahil hindi ginagalang ang gobyerno. Bakit? Sapagkat ang gobyerno mismo ay hindi ginagalang ang batas. Subliminal yan, subconscious yan sa mga kriminal. Yung gobyerno nga hindi ginagalang yung batas. Bakit namin gagalangin? At sa halip na krimen ang iniintindi, puro pamumulitika. Yan ang resulta. Kamoting kahoy na may ulalo. Pero ibig sabihin, kung ikaw ay leader, hindi mo pwedeng sabihin wrong advice. Yes. Kasi, sabi nga ni Roosevelt, the buck stops here. Di ba? Merong pass the buck. May expression na passing the buck. Nagtuturuan. Di, siya may kasalanan. Di, siya may kasalanan. Siya may kasalanan. Pero dapat nag-iisip si din ang Pangulo. Nag-iisip. Ewan ko. Pero may nakalagay sa desk ni Roosevelt. Ibig sabihin, the buck stops here. Ayun. Ibig sabihin, pag pinasa sa akin at ako may kasalanan, wala na akong papasahan pang iba. Ayun. Ibig sabihin, kung anong mali ko, ako may kasalanan noon kahit wrong advice, etc. Kasi di ba diniscuss na natin yung mass resignations na maling-mali yun. Yung pala, konti lang pala ang tatanggalin. Bakit pinag-resign mo lahat? Nagmukhang kengkoy ka eh. Nagmukhang mahina ka eh. Sana pinili na lang yan. Kinakausap yan. Alam mo, I've had the benefit of picking the minds of 2 former presidents. Si Pangulong Arroyo at si Pangulong Estrada. At ang nangyayari dyan, kinakausap po yan eh. Halimbawa, ayaw mo na sa akin, ikaw ang presidente. Hindi mo pagre-resignin lahat. Tama. Kasi, bakit hindi mo pagre-resignin lahat? Bago sasabihin mo pa, tatanggalin mo yung underperforming. Kasi, napo-focus yung atensyon ng tao doon sa mass resignations. Saka kasiraan nila yun, di ba? Oo. Napo-focus doon. Ngayon, pag may tinanggal ka, kitang-kitang tinanggal mo. Opo. Unless yun ang purpose mo, na
ilihis yung usapin ng bayan mula doon sa pagkatalo mo Opo. sa eleksyon. Kasi hindi maitatangging talo ang administrasyon Yes, doon yes. sa nakaraang eleksyon. Okay. Kasi, kita mo, kung kakausapin mo lang isa, dalawa, actually ang tinanggal lang na may isa. Yung dalawang tinanggal, hindi naman tinanggal, ni-reassign Nilipat lang. Oo, parang nagtitrip to Jerusalem lang sila, paiba-iba yung upuan. Ano ba yan? Parang yung hapunan, naghahapunan kayo pamilya, Opo. sama-sama, nagpalit-palit lang ng silya, si kuya pumunta roon sa kaliwa, si ate pumunta roon, si Wala mami na. pumunta rito. Ganun lang eh. Naging kamote. Naging kamote. Kakausapin mo lang yan, pare, thank you for your service, but mukhang hindi dyan nababagay ang iyong mga skills. Oo. Oo. Baka pwede magdahilan na lang tayo na health reasons o personal pressures of personal nature. Marami naman dahilan eh. Opo. Then sasabihin mo na lang, i-announce mo na lang, I regret to inform you that Mr. Secretary so-and-so has resigned. Yes. And because of personal reasons, Health he's feeling reason, pressure, he mga can no longer continue, and it was with a heavy heart Yes. that I accept his resignation. Isa lang pala ang target mo. At tulad niyan, Kengkoy, pinag-resign mo lahat. Pero aalis ka, di ba? Aalis ang Pangulo iibang bansa. O kung hindi nag-ibang bansa na, di ba, sa ASEAN. Opo. Ang tinira niya, si Remulla, isa sa mga caretakers, si Remulla, di alam mong may tiwala siya kay Remulla, hindi niya tatanggalin. Bakit pinagsubmit mo ng resignation? Useless. Mukha kang Kengkoy. Sino ba nagpayo kay Pangulong Marcos noon? Nako, medyo tingnan mo kung anong pinaghihitit mo dyan o iniinom mo o ano. Baka humihitit ka ng katol dyan. May rugby, may amats ka. Pinayuhan mo si Pangulong Marcos ng ganon. Mali po. Eto, isa na namang maling payo. Totoo yan. Maraming nagalit kay Pangulong Marcos dito. So ayan mga kababayan, si Attorney Ferdinand Topacio na binakbakan itong si President Marcos at ang kanyang administrasyon, mga kababayan, na sa halip daw na unahin sugpuin itong mga kriminalidad dito sa Pilipinas ay inuuna ang pamumulitika. Kaya ito tuloy ang nangyari ngayon, mga kababayan. Pati itong BGC at Makati, mga kababayan, ay hindi na po safe, no? Kabi-kabila na po ang mga insidente ng hold-upan, mga kababayan, at nakawan. Ayan, dito pala sa BGC at Makati area, mga kababayan, na itong lugar na ito ay kilala natin na pangmayaman, mga kababayan. Nandun po yung mga upper class at upper middle class, no? Nandun po sila sa BGC at sa Makati, mga kababayan. At ito nga po ang nangyari, nakakalungkot, dahil marami na po mga insidente pala doon ng mga hold-upan at nakawan. Kaya yung mga residente doon ay pinag-iingat na, mga kababayan. At hindi lang yan, mga kababayan, na masakla pa pati itong Korean government, no? At ang US ay nagbabala na, mga kababayan, no? Nagkaroon na po sila ng or nag-issue ng advisory sa kanilang mga nationals na mag-iingat dito sa Pilipinas pag sila pupunta, dahil nga po dito sa tumataas na mga krimen, mga kababayan, terrorism, mga civil unrest at kidnapping, mga kababayan. So yun po yung mga dahilan nila, kaya pinag-iingat nila ang kanilang mga nationals pag pupunta dito sa Pilipinas, mga kababayan. At ito nga po si Congressman Rufus Rodriguez ay umalma, mga kababayan, dito sa advisory or travel advisory ng US, mga kababayan, dito sa Pilipinas. Sabi niya ay unfair, mga kababayan, no? Nagprotesta po siya dito, or umalma talaga siya dito, mga kababayan, na hindi naman po lahat ang area, no, or lugar sa Pilipinas ay hindi safe, no. Marami pa ring mga lugar sa Pilipinas ang safety or safe yung kanilang mga nationals pag pupunta. Ayan, so yun po yung respond, no, ni Congressman Rufus Rodriguez. Pati dito kinall out niya dito, mga kabayan, itong ambassador ng Philippines to the US, no, na si Babes Romualdez. Kanya pong pinagpapaliwanag, mga kababayan. Pati itong ambassador ng USA na si Carlson ay kinall out din ni Congressman Rodriguez, mga kababayan, no? Pinapaliwanag bakit ganon yung advisory ng USA dito sa kanilang mga
nationals no pag pupunta dito sa Pilipinas. At dagdag pa mga kababayan ni Attorney Ferdinand Topacio na nagmukhang kingkoy itong si President Marcos Jr. mga kababayan no. At lalo na dito sa kanyang recently na kinall out na mass resignation sa kanyang mga secretaries and advisors na isang tao lang naman pala yung kanyang target na paalisin mga kababayan sa kanyang cabinet. At sinabi pa niya na nung panahon daw ni Presidente Estrada at GMA mga kabayan ay hindi po ganoon yung kanilang ginawa no. Instead kinall out lang nila or kinausap personal yung secretary or yung kanyang cabinet secretary na hindi na nag-perform ng maayos ay kanyang kinausap sana ng personal, hindi yung nagpatawag pa talaga ng mass resignation. That unless daw kung meron silang gustong pagtakpan na issue. Pero kung yun lang naman pala isang tao lang ay dapat kinausap niya lang ng maayos at dumadahilan na lang din sana ng maayos din para maganda yung exit mga kabayan at ipaliwanag na lang sa tao or sa taong bayan na ganito ganyan yung dahilan. It could be medical reason daw, mga ganyan. Pwede naman ipaliwanag, hindi yung gano'n na mass resignation tapos iisa lang naman pala yung tatanggalin mga kabayan. At patatandaan natin na kahapon sinabi ni Atty. Raul Lambino no, na itong si Secretary Anton Lagdameo lang naman pala ang target na tanggalin, sabi ni Atty. Lambino. Dahil nga daw po doon sa nangyari sa Mindanao mga kababayan no, na isinisi dito kay Secretary Anton Lagdameo na hindi nakapag-deliver ng magandang boto yung Team Alyansa doon sa Mindanao. Ayan yung dahilan daw mga kababayan. At matandaan din natin at noong 2022 presidential election itong si Secretary Anton Lagdameo ang pinaka or isa sa mga top na nag-donate no, o pinakamalaking naiambag or na-donate doon sa kanyang kampanya ni President Marcos mga kabayan na umaabot doon ng 247 million yung kanyang donation doon sa kay Pangulong Marcos sa kampanya mga kababayan. At ito ngayon ang nangyari no, nagpatawag nga po ng mass resignation ang Pangulong Marcos at dahil dito ay isa lang naman daw pala sabi ni Atty. Lambino nga yung tatanggalin mga kabayan. At ngayong araw or ngayon nga ay nasa Malaysia pa no si President Marcos para sa ASEAN Summit mga kababayan. At sabi ni Atty. Ferdinand Topacio mga kababayan kung sino man daw po yung nag-advise kay Pangulong Marcos Jr. na mag-mass resignation ay tigil-tigilan na daw po yung kanyang paghihit-hit. Baka may amats daw mga kababayan no? Nagmukha tuloy nga kingkoy ang Pangulo at maraming galit sa Pangulo mga kababayan. Sa inyong opinion mga kababayan no? Ano po ang opinion nyo dito sa mga sinasabi ni Atty. Ferdinand Topacio no, itong about dito sa mga kriminalidad lalo na dito sa high-end na mga lugar sa BGC, Bonifacio Global City at sa Makati mga kababayan na marami na pong insidente daw po ng hold-upan at nakawan kaya yung mga residente rin doon ay pinag-iingat din mga kababayan. At hindi lang yan, pati nga po itong USA at Korean mga kababayan, Korean government or taga-Korea ay nag-issue ng travel advisory or pinag-iingat yung kanilang mga nationals dito sa Pilipinas mga kababayan. So ano pang opinion nyo mga kababayan? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.